Photo shoot at the Lion's Rock and the legs must be one at a time. Maximum of 5 minutes if the query is long. No horse playing at the cliffs in the rock formation. No picking of rocks, plants. No writing on rocks, tree trunks. No overnight camping. And clean as you go. Yun lang po. Hey, unang call. Let's go, guys. Mag-share ko na. Sino pong magli-lead saan? Sino mag-sweep tsaka mid? Ako na lang. Sige po. Guys, bali yung ano, yung mag-lead. Pwede na pong sumunod dito kung sino pong gustong mauna sa lead. Tapos, sabay-sabay na. O ano, nakinig ka ba? So bali sa video natin ngayon, namundok tayo. At hindi ito basta-basta malapit na bundok. Kasi ito ay located sa Abra. So ang inakyat ko nga pala dyan ay ang Mount Baruyen, or tinatawag nilang Baluyen. Ito ay matatagpuan sa Sitio Bago, Bonglo, Likuan, Baay, Abra. At ito ay may taas na, ilan ba yung taas niya? Mga 1,000 yata yun. Ito 1,036 miles above sea level. So kung gaano kataas yun, mataas naman siguro kahit papano. Pero ideal siya sa mga beginner. Pero syempre, bago ka umakyat dun, kailangan mahaba yung pasensya mo sa biyahe. At saka palakas ka na rin ng katawan mo, tsaka legs kasi medyo mangangawit yung kaluluwa mo. So nanggaling nga pala kami sa Olongapo City. Tapos nagbiyahe kami ng mga 10 PM siguro, or basta somewhere 10 PM or 11 PM. Tapos nakarating kami sa location namin ng mga 7 AM. Mga ganun po, 7 AM, 7:30. So medyo late na, no? Kasi ang ideal daw is 5 AM sana, or mas maaga-aga kahit papano, para talagang sulit na sulit mo ang sea of clouds tsaka ang lamig ng temperature doon. So sa umaga talaga napakalamig, pero sa mga tanghali medyo mawawala na siya. So dapat hydrated kayo, magbaon ng tubig, at saka lakas ng katawan, tsaka lakas ng loob sa mga bangin. Kasi yung ibang trail nasa tabi ng bangin, pero syempre may mga guide naman kayo, hindi naman kayo papabayaan. Tsaka wala namang pabilisan dyan, saktuhan lang. Laki ng tiyan ko, no? Pusik na yan. Nisipon pa ako. Talaga naman napakaganda sa taas. Yun nga lang, medyo konti yung lilim or mga puno doon. Yung mga lokal kasi hindi pa nakakapaggawa ng mga kubo or mga silungan. Pero tinanong ko sila pero gusto din daw yata. At ang maganda dito, nakausap ko yung isang guide namin. Hindi pala ito government owned. Yan ay owned by lokal. Lolo niya daw may-ari nung isang buong bundok na yan. Tapos naisipan na lang din nilang gawing parang tourist spot or yun nga, pang hiking spot para sa mga tao. Ang problema nga lang ay napakalayo, guys, grabe. Parang hindi na uubos yung kalsada, walang dead end. Akala ko naligaw na kami. Pero yun, nung nakarating na kami sa taas, grabe, napakaganda. Worth it na worth it. Tsaka kung talagang mahilig ka mamundok, basic lang sa'yo yan. Yung mga ganyang tanawin, no? Talaga naman. So madali lang siya papunta, and then yung pabalik medyo more on attack, ano, kasi paahon, halos paahon lahat, pero kayang-kaya nyo yan. At syempre kung late kayong umakyat, late kayong bababa, expect nyo na mainit. At ayun nga, yung siguro ng sinasabi ko, yung mga trail na iba, mga daanan ay katabi niya ay bangin. So mag-ingat-ingat lang ng konti. Pero worth it yan, hindi kayo papabayaan ng mga guide nyo. At syempre yung mga kasama nyo dapat responsable din. Ayan. So meron siya dyang mga attraction kagaya niyan. Kaso di ko na tinanay yan kasi bababa ka dun sa may bato na yun. Hindi ko na muna binuwis yung buhay ko. At yan, sa record na yan, medyo successful ang ating pagbalik. Kasi hindi tayo hinimatay,
Hindi tayo nawalan ng hininga. At ang may reward sa atin, ang reward sa atin sa baba ay isang ice cream. May nagbebenta dyan, no? So yun lang guys. Search nyo na lang sa Facebook ang location yan or mag-joiner kayo ng bahala. Basta napakaganda dyan, mabait ang mga lokal. At ayun nga, see you next time. Bye bye.